Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga uri ng panitikan sa panahon ng Kastila. Ikalawa, ano ang impluwensya ng mga akdang umiral sa panahon ng Kastila sa mga Pilipino? Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin, ang mga uri ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Unang bilang, pasyon. Inaawit ito tuwing Kwaresma o mahal na araw. Hinggil ito sa buhay, sakit at pagdurusa ni Kristo. Ikalawa, komedya, moro-moro. Isang matandang dulang Kastila na naglalarawan ng pakikipaglaban ng Espanya sa mga Muslim noong unang panahon. Ikatlo, dalit. Ito ay ang pag-aalay ng bulaklak kasabay ng pag-awit bilang handog sa Birheng Maria. Ikaapat, dungaw. Binibigkas ito ng paawit ng isang naulila sa piling ng bangkay ng yumaong asawa, magulang at anak. Ikalima, karagatan. Isang larong may paligsahan sa tula ukol sa singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat at kung sinong binata ang makakuha rito ay siyang pagkakalooban ng pag-ibig ng dalaga. Ika-anim, duplo. Ito'y isang larong paligsahan sa pagbigkas ng tula na isinasagawa bilang paglalamay sa patay. Ikapito, karilyo. Pagpapagalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong kartong hugis tao sa likod ng isang kumot na puti na may ilaw. Ikawalo, sinakulo. Ito'y isang dulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ng Poong Hesukristo. Ikasyam, tibag. Ito'y isang pagtatanghal kung buwan ng Mayo. Ito ay paghahanap ni Santa Elena sa krus na pinagpakuan kay Kristo. Ikasampo, sarsuela. Isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog. May 3 yugto at nauukol sa mga masisidhing damdamin tulad ng pag-ibig, paghihiganti, panibugho, pagkasuklam at iba pa. Ika-11, korido. Galing sa salitang Mahikanong korido na ang ibig sabihin ay kasalukuyang pangyayari o current event. Ito ay tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig at pumapaksa sa katapangan, kabayanihan at kababalaghan. Ika-12, awit. Ito'y isang tulang pasalaysay na may sukat na 12 pantig at may mga pangyayaring hango sa tunay na buhay. Ika-13, parabola. Ito'y isang kwentong hango sa banal na kasulatan na maaaring umakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ika-14, kantahing bayan o folk songs. Ang nilalaman ay nagpapakilala ng iba't ibang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao at ng mga kaisipan at damdamin ng bayan. At ang ika-15, sainete. Tinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Kastila. Ang paksa ng dulang ito ay nahihinggil sa paglalahad ng kaugalian ng isang lahi o katutubo. Iyong napakinggan ang mga uri ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito. Ano nga ba ang naging impluwensya ng mga panitikang umiral sa panahon ng Kastila sa mga Pilipino? Narito na ang maaari mong maging gabay na sagot. Pangunahing layunin ng mga Kastila ang mapalaganap ang relihiyon
Kaya noong unang panahon, ang paksain ng panitikan ay pansimbahan at kagandahang asal. Nakondisyon nito ang isipan ng maraming Pilipino na ang pagtalima sa kautusan ng Diyos ayon sa Biblia ay nakabubuti sa lahat. Kaugnay nito, napaniwala ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang turo at gabay lamang sila ay makakapunta sa kalangitan. Ang anumang paglabag ay magdudulot sa kanila ng kaparusahan, kaya makapangyarihan ang simbahan noong unang panahon. Sa wika naman, ipinagkait nilang matutunan ng mga karaniwang Pilipino ang wikang Kastila sapagkat nais nilang manatiling walang alam upang mas madali nilang mapasunod sa anumang bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami namang nagawang mabuti ang impluwensya ng Kastila sa ating bansa. Ganitong idealismo ang ipinaunawa ng mga panitikan noon sa mga Pilipino. Dulot ng samut-saring pangaral, nalinang ng impluwensyang ito ang malasakit ng mga Pilipino sa kapwa, na ipaunawa ng pagkakataon kung gaano kahalaga ang pamilya at pagkakaisa. Naging masigasig ang mga Pilipino na matutunan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid, lalo na tungkol sa kapakanan ng kanilang bayan. Naisilang sa diwa ng mga Pilipino ang pagkakaisa at pakikialam sa bansa tungo sa kaunlaran, kapayapaan at kalayaan ng mamamayan. Ang panitikan ay nagamit upang ipakita ang tunay na kalagayan ng bayan at pamahalaan, mga kaganapan na dating hindi nalalaman ng mamamayan. Naging tulay ang panitikan upang maipaalam sa lahat ang mga usapin, partikular sa panlilinlang ng mga dayuhan sa atin. Ang inakalang may mabuting pakay at layunin ay huwad pala at mapang-abuso. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.